Sa isang yugto ng kanyang buhay ay tinanggihan niya ang Iglesia ni Cristo. Subalit dumating ang pagkakataon na tinanggap niya ito at pinahalagahan ng higit pa sa kanyang buhay. Magandang araw po. Sa pagkakataon pong ito ay kapiling natin ang kapatid na Hilda Salenga. Kapatid na Hilda, magandang araw po. Magandang araw po naman. Salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin dito sa Landas ng Buhay. Opo. Kamusta po kayo, kapatid na Hilda? Mabuti naman po. Ano po ang dating relihiyon ninyo bago niyo nakilala ang Iglesia ni Cristo? Dati po akong Katoliko. Pakilarawan niyo po sa amin nun yung buhay ninyo nung kayo ay nasa loob pa ng Katolisismo. Devoted din kaming mga Katoliko talaga. Maaga kaming naulila sa Ama. Kaya medyo yung mother ko napapunta ng Maynila, napaiwan kami doon sa aming mga lola at lolo. Giant po kasi, talagang mga saradong Katoliko sila. Pagka tuwing, halimbawa, alas 6 na ng hapon, sa probinsya po namin kasi yun sa Roa City. Kahit na yung nasa daan kami, lumuluhod kami sa daan, pag orasyon na tinatawag. Kasi kumbaga, tinanim sa amin yun ng mga tiyahin namin na talagang mga saradong Katoliko sila. Tapos pagka yung may mga panahon na yung halimbawa may pinoprosesyon kaming mga santo, ganyan. Ako yung naglilid lagi doon sa padasal nila. Ganun po yung ginagawa namin noong araw. Tapos yun nga, yung mga panahon na halimbawa, may mga Thursday sila na mass na pang kay St. Jude. Kasi yung mga lola ko, meron silang mga malilit na santo, yung mga ganun ba, yung mga antigo daw yung ganyan. Sinasabi sa amin na kailangan ingatan nyo talaga yan. Paano nyo po iniingatan yung mga santo-santo? Pagka pinupunasan po namin, talagang maingat na maingat kami sa paghawak sa kanilang. Kinikis pa namin yun Marami kasi yun Alagang-alaga mo sa pagpupunas ng yung mga ribulto na yun, yung mga santo na yun. Kasi yun nga ang intindi mo tungkol dun sa mga santo, yun ang Diyos namin na sinasamba-samba namin. Pakiramdam ko nung mga bata pa kami, kailangan inaalagaan talaga yun kasi yun ang magliligtas sa amin. Kung halimbawa merong mga kasakunaan, kung ano may sakit ka, pwede kang humingi ng tulong sa kanila. Nung panahon po kayo ay nasa Katolisismo pa, may mga pangarap ba kayo gaya ng gusto nyong magmadre? Ay, ako naman wala po, pero yung kapatid ko lang po talagang mahilig dyan sa pagmamadre. Namulat na kami sa ganong relihiyon. Tapos yung mga lola at lolo ko, yun talagang itinatanim nila pati sa isip namin, tsaka yung mga tiyahin ko, na huwag kang aalis sa pagiging Katoliko kasi kinagis na nating relihiyon, dyan na tayo mamamatay. Ngayon naman po, kapatid na Hilda, paano nyo naman nakilala ang Iglesia ni Cristo? Tao po. Ano po yun? Ay, magandang umaga po. Magandang umaga Kami po ay mga Iglesia ni Cristo. Bibigay lang po sana namin sa inyo itong pasugo. Yan po ay official magazine po ng Iglesia ni Cristo, ang pasugo. Ano po ang pangalan po ninyo? Hello po. Ay, ano po yun? Ano po ang pangalan po ninyo? Hilda po. Ako po si Kabayani. Manggagawa po sa Iglesia ni Cristo. Sila naman po, mga kaanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bakit po kayo natigilan kanina? Kasi dati na po ako naanyayahan ng mga kaibigan ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya lang, ang sakim naman po kasi, sinusolo niyo yung kaligtasan. Ay, hindi naman po. Kung paiintulutan po ninyo kami, papaliwanag po namin sa inyo yung tungkol sa kaligtasan. Sige po. Saka,
Lagi po kasi nilang pinupuna tong kwintas ko eh. Ay, ganun po ba? Kagaya nga po ng inaalok po namin sa inyo, kung pahihintulutan po ninyo kami, ipapaliwanag po namin sa inyo kung bakit. Sabagay, wala naman po sigurong mawawala, no? Kung makikinig ako. Opo. Sige po, tuloy po kayo. Sige po. Pinatuloy ko po sila. May mga kasama nga sila. Nandun din yung mga kapatid ko nung mga panahon na yun. Ay, tigil nyo nga yung lalaro nyo. Nakaka-distract kayo eh. Nagbabasa ako eh. Tigil yan. Oh, Hilda, sino yung mga kasama mo? Mga iglesia ni Cristo daw. Glacia? Bakit? Magpapaliwanag daw sila tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan, may kanya-kanya tayong reliyon. Pare-parehas lang yan. Tara, Sam, Marlon. Di nung nakikinig na ako, marami akong tanong sa nagtuturo ng si Kabayani. May binabasa siya. Lahat ng mga tinatanong ko sa kanya, puro sa Biblia nakukuha yung mga sagot. Kumbaga, wala siyang sinasabi na sarili niyang mga paliwanag. Ang sabi niyo po, ayaw na ayaw niyo sa Iglesia ni Cristo. Bakit po ninyo pinatuloy? Ang ano ko lang nun, hindi naman talaga para mag-iglesia, no? Yung intention ko talaga nung panahon na yun, inaano ko lang, tinitingnan ko lang, gaano makagagaling itong mga iglesia ni Cristo. Yun ang nasa sa isip ko. O, challenge lang ako. Kasi marami akong mga tanong. Pati pa nga sila Martin Luther, natanong ko pa sa kanila. Yung mga gano'n ba? Iba-iba, marami. Tapos yun nga, tungkol dyan sa Katolisismo. Sabi ko, ba't ba yung nag-aaral din naman yung mga pari namin? Sabi ko ganyan. Mas matatagal pa nga sila mag-aral eh. Imposible naman na hindi nila nababasa yan, yung tungkol dyan sa Biblia. Sabi ko ganyan. Siyempre, sa tagal ng pagbabasa nila, alam nila kung ano yung mga nakalagay dyan sa Biblia. Tapos yung binasahan din nga ako tungkol dyan sa mga aral dyan yung sa Biblia na kung bakit yung mga pare, kahit na nababasa nila, ay hindi nila naituturo ng maayos sa mga kaanib nila sa relihiyon na yon. Nung narinig ko na po kasi yung mga paliwanag niya noon ni Kabayani, medyo naantig na yung damdamin ko noon. Sabi ko, iba pala tong ano ng iglesia. Sabi ko ganyan, siguro dapat pa talaga akong makinig. Nung mga panahon na yun, yung mga itinuturo pa noon, tungkol nga dyan sa mga 666, yung tungkol bang gano'n, yung kung ano nakalagay dun sa mga sombrero ng Papa. Yung mga tungkol sa mga turo ng Iglesia Katolika na mali, hindi yun ang tamang aniban ba, ganun, sa relihiyon. Paano niyo po nasabing mali? Kung nakikukumpara ko, yung aral na natatanggap ko, yung dating kong relihiyon at saka itong sa Iglesia ni Cristo, tulad nga nung pagiging Diyos ni Cristo na itinuro sa amin ng pare na yun ang nakagisna namin. Tapos against dito sa nakalagay sa Biblia na talagang ang Panginoong si Cristo ay tao. Ano yung nararamdaman niyo nung panahon na kayo ay tinuturuan ng mga aral ng Diyos? Nung tinuturuan po ako, talagang pakiramdam ko, yung nabubuksan po talaga yung isip ko. Ang sabi ko, ito pala talaga yung relihiyon na dapat aniban. Bakit ganun ang mga pare? Bakit hindi nila itinuturo ang mga nakasulat sa Biblia? Wala namang Biblia na ang Iglesia ni Cristo ang nagsalin, kaya imposible naman na hindi nila ito nababasa. Matagal akong napaniwala sa mali. At ang masakit nito, ang aking buong pamilya ay nasa maling relihiyon. Kailangan matiyak ko na makilala ng aking buong sambahayan ang Iglesia ni Cristo. Matakot ako na wala ako sa iglesia. Kaya nung sinabi nga na yung tungkol nga sa iglesia, nagpatuloy ako talaga ng pakikinig noon. Ano po ang nakita ninyong pagkakaiba ng Katolisismo at ng Iglesia ni Cristo? Malaki po ang pagkakaiba talaga sa Katolisismo at sa Iglesia ni Cristo. Sa pagiging Katoliko ko po, hindi ko naramdaman yung concern ng mga
kasama rin namin ng mga Katoliko. Bahala ka kung anong gawin mo. Walang pakialam, ganun ba? Hindi ka pareho sa iglesia, makikita mo yung pag-iibigan mo kakapatid, yung talagang kapatiran sa iglesia. At saka makikita mo kung yung pati disiplina, pati yung kung paano kayo dapat mamuhay. Paglalaan mo ng sarili mo para sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka pareho doon na naglilingkod ka nang hindi mo alam kung tama ba yung ginagawa mo. Hindi ka pareho dito. Makikita mo na nilalaan mo talaga yung sarili mo sa Diyos at saka ang Diyos talagang pinaglilingkuran mo. Ano po yung aral o mga aral na nakaakit sa inyo para sabihin nyo sa sarili nyo magpapatuloy kayo sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo? Ayun, yung aral na napakinggan ko na sa Iglesia ni Cristo lang, yung may kaligtasan. At saka wala nang iba sa silong ng langit na sukat na ikaligtas, kundi yung nandiyan ka sa pangalan ng Panginoong Kristo, pagiging Iglesia ni Cristo na. At saka yung tungkol sa mga paghuhukom na talagang walang ibang relihiyon na maliligtas sa araw ng paghuhukom kundi Iglesia ni Cristo lang. Kapatid na Hilda, ang kinilala nyo pong Diyos, ang Panginoong Kristo, nung kayo ay nasa Katolisismo pa. Opo. Paano nyo po tinanggap yung aral na ang Panginoong Kristo ay hindi tunay na Diyos? Lahat naman nung itinuro sa akin, nagaling sa Biblia, nakita ko po kasi doon na talagang Panginoong Kristo ay hindi Diyos at siya ay tao. Siya ay ginamit lamang ng kasangkapan ng Diyos para iligtas ang iglesia. Naging mahirap po ba sa inyo para tanggapin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo na iba sa aral ng mga Katolisismo? Nung una po, medyo mahirap nga po talagang tanggapin yun. May time nga pala na nakikinig ako sa iglesia, yung sa turo sa Iglesia ni Cristo. Parang medyo may takot din nga ako nung baka hindi pa talaga itong totoo, yung napapakinggan ko sa iglesia. Kaya may time pa nga na pumasok pa rin ako noon sa simbahan. Tama, meron nga pala akong ganung experience. Kaya lang nung pumasok ako sa simbahan, nung ko na-realize na bakit ako magsasamba dito, yung sinasamba mo, isang rebulto, tapos galing lang sa kahoy, tapos inukit lang ng tao, tapos yun na ang magiging Diyos mo. Kailan ako pumasok, lalo ko siya nakita na talagang hindi ko dapat siya sambahin. Kaya ang nangyari noon, huling punta ko doon sa simbahan na yun. Tsaka lalong nagliwanag sa akin yung aral ng pagiging tama ng Iglesia ni Cristo. Nung kayo po ay nagpasyang umanib na sa Iglesia ni Cristo, ano pong naging reaksyon ng mga mahal niyo sa buhay? Kasi puro lalaki yung mga kasama ko, palibasa 3 nga yung kapatid kong lalaki, tapos ako lang yung babae doon. May kasama lang kami sa bahay na yung kasama namin, gano'n. Yung kapatid ko kasing babae, yung ate ko, hindi namin nakakasama doon sa bahay kasi nga sa Negros kasi siya nagtatrabaho nun. Actually, yung nag-uusig lang sa akin, yung mga kapatid ko rin. Parang binubuskan nila ako yung gano'n na, uy, mag-iglesia na siya, ganyan-ganyan, sabi kong ganyan. Tapos yun nga, pagka kung kailan naman yung sa pagkain, Oh, Hilda, magmerienda ka muna. Kumain ka. Kumain ka. sabi ko, ba't ganyan kayo? Alam na alam nyo naman na nakikinig ako sa iglesia, tsaka hindi na ako kumakain niya. Kasi sinasabi ko rin sa kanila, kasi yung mga napapakinggan ko, kinukwento ko rin sa kanila, bagamat nakikinig din sila, pero parang hindi nila masyadong pinapansin. Tapos, ikukwento ko sa kanila, lalo nila ako pinagtatawanan, baga ganun. Hindi ko naman pinansin yung mga pag-uusig na ginawa nila sa akin. So yung habang dumaranas po kayo ng mga pag-uusig, pagsubok, paano nyo po pinanindiganan ang pag-anib nyo sa Iglesia ni Cristo? Nakapakinig na ako sa iglesia. Tuloy-tuloy lang ako sa pagsamba ko noon. Kasi ang una kong nagawa noon, pinapanalangin ko sila. Sana sabi ko ganyan, yung isip nila, matanglawan, tsaka mag-iglesia din sila. Mararamdaman mo talaga yung, pag ikaw ang nananalangin, mararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Damang-damang mo yung sarili mo. Kahit na hindi pa ako nabautismo noon, sinisimulan ko na po silang akayin. Kahit na yung mga kapatid ko, mga lalaki, bagamat nagiging mangusig sila sa akin. Ano po ba ang itinakda ng ating Panginoong Diyos na gagawin niya sa sanglibutan? Dito po sa Gawa 17:31, ito po ang ating mababasa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan
na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang mag-uli sa mga patay. Ano po ba ang itinakda ng ating Panginoong Diyos na gagawin niya sa sanglibutan? Ayon po sa talatang ating binasa, siya'y nagtakda o ang ating Panginoong Diyos ay nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Pero ang mga tao po ay hindi na naniniwala dyan. Marami ang hindi naniniwala na mayroong araw ng paghuhukom. Nasama ko pa rin sila sa kapilya. Yung sumama kayo, kailangan makapakinig kayo, hindi pwedeng ako lang. Sumasama rin sila. Pinagtiyagaan ko silang akayin. Paano niyo po sila pinagtiyagaan? Sinasama ko sila sa mga pagsamba. Pag malayo sa akin, palagi ko silang sinusulatan noon na makapakinig sila sa iglesia. Kaya nung dumating yung lolo ko, sabi niya, merong nagpunta sa akin na iglesia kasi tinanong ko, ganyan, sabi ganyan ni, yung apo ko doon, nag-iglesia na, sabi ganyan. Kaya yun, nung nalaman ko nga na maging iglesia ni Cristo din sila, talagang sobra yung kaligayahan ko noon. Kasi alam ko na may edad na sila, tapos natawag sila sa iglesia. Napakaswerte nila, sabi kong ganyan. Kasi hindi rin nasayang yung pag-akay ko sa kanila. Ilang panahon na lang kasi yung nawala na rin sila. Kaya tuwan-tuwa po ako noon. Tsaka kasi siyempre alam mo na yun lang ang paraan mo para mailigtas sila, yung maakay mo sila sa iglesia. Kaya Nahirapan din po talaga. ba kayo na akayin sila? Kasi tulad yung isang kapatid ko, ang ate ko, ate Brenda ko. Muna ayaw niya talaga. Oh, ate! Ano na pala eh? Kamusta? Eto, pagod na pagod. Oh, sino nanay? Kumusta na? Okay naman. Ay, meron nga pala ako ibibigay sa'yo. Di ba palabasa ka? Ito. Sasahin mo ate ah. Ano ka ba naman, Hilda? Nakuha mo na nga si nanay, pati yung mga kapatid natin. Bibigyan mo pa ako niyan. Masaya na ako dito sa buhay ko. Huwag mo na ako isama dyan. Kung dito na ako sa relihiyon na to, dito na ako nagsimula, dito na rin ako mamamatay. Kayo na lang. Ate naman. Hindi, Hilda. Kayo na lang. Masaya na ako dito. Sabi ko, kapatid kita, mahal kita. Kung ibang tao ka ako, pinipilit kong akayin kasi alam ko naawa ako sa kanila. Ikaw pa ka ako. Kapatid kita, hindi kita pwedeng pabayaan na ganyan lang ang mangyayari sa'yo. Na alam kong pagdating ng panahon, hindi ka maliligtas. Pagbigyan mo lang ako, makinig ka lang. Bakit po nahirapan kayong akayin lalo si Ka Brenda? Lumaki po kasi siya dun siya sa mga madre ang halos kasama niya po kasi. Tapos naglo-lordes pa siya. Masyado siyang devoted sa pagiging katoliko niya. Niyakag ko yung isang manggagawa. Sabi ko, katulungan niyo naman ako kasi yung kapatid ko ako, gusto kong makapakinig siya. Tapos sabi ganyan, sige, sumama naman yung manggagawa nun. Unti-unti, pagka nakikinig siya, syempre napapahiya lang siguro siyang hindi makinig. Ano po ang kahalagahan ng mapabilang sa mga anak ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo dito po sa Roma 8:16 hanggang 17. Ito po ang ating mababasa. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasama